Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na monthly reading for October 2025. So Cancer, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Cancer yan. Kaya relax lang po kayo, okay? So thank you again po for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Kung malaking bagay po yan para sa akin. Every time po na merong tayong free reading for cancer. So from the bottom of my heart, Cancer, thank you po sobra. Kasi malaking tulong po para sa akin talaga yung hindi nyo pag-i-skip na ads. So thank you po. So, ano naghihintay sa inyo sa buong Oktubre? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Cups. Beautiful. Wow, something's coming in. In the area of what you want, you have the Seven of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Six of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting in current energy, you have the Fool card. Wow, talaga may papasok na bago. In the area of your near future, you have the World card. Lovely. In the area of your challenge for the month, meron kang Five of Cups. Beautiful. In the area of your fortune, you have the King of Wands. Lovely. In the area of your divine messages, meron kang judgment card at ang outcome mo for the month, eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Seven of Swords. Okay, dito sabi ng spirit guides mo, ang magiging bala mo for the month ay pagkakaroon ng mga bagong diskarte tungkol sa mga bagay-bagay. I'm hearing do things in a new way. Parang kung meron ng mga pattern before na hindi gumagana, Cancer, baka panahon na para baguhin or i-update, i-upgrade to make sure na pasok ka sa makabagong paraan na ginagawa mo, something like that. Nakita ko kasi sa ma-view parang may urong sulong, nag-aalangan kung ready na ba ako to take things further o mag-expand or alawakan pa yung kaalaman or gumawa ng strategic move na kakaiba sa ginagawa ng iba, parang ganyan. So, parang nag-i-sneak away kayo, parang you want to do things on your own ngayong buwan na ito. Nakita ko na parang you're gonna go against the grain, kumbaga. So, kung ito yung karaniwang ginagawa ng mga tao, ikaw, parang iba yung diskarte mo, iba yung paraan mo. Sa una, nakakatakot baka ma-judge, baka punahin, baka mag-stand out tapos maraming mang-bash. Pero nakita ko yung lakas ng loob mo na gagawin ko yung makakabuti. Keso maraming pumuna o maraming humarang o maraming kumestyon. Pero nakita mo na tong kakaibang atake mo will give you parang further beautiful outcome kaysa doon sa pangkaraniwan o ordinaryo. Nakita ko yung lakas ng identity mo this time to do something that is different from other people, which is good. Okay? Nakita ko rin kasi parang for other Cancer dyan, nakita ko na parang wala ka kasing trust, wala ka kasing tiwala sa ibang tao. No? More like may trust issues ka na. Probably because maraming tao sa paligid mo ang hindi mo magkakatiwalaan or hindi maaasahan. Or you have proven time and time again that many people that you trusted before really disappointed you many times. Many times. Kaya sabi mo, ako nagagawa niyan, ako nakakikilos dyan, bahala kayo, nakakapiko na kayo, parang ganyan. So you want to do things on your own. Which is good. Kasi nakita ko yung tapang at dedikasyon mo to do something better and to start now. Kita-kita ko yan. Okay? At the center, you have the Ace of Cups. Yes, it's all about your emotions. It's all about you having this new feeling of doing something. Para po sa iba dyan, sa mga Cancer singles, shout out sa mga single dyan na Cancer, there's a new connection coming in. Someone that is surprisingly to, kasi parang you are now, sabi ko nga kanina, parang kakaiba ito, you're going against the grain or something different kumpara sa nakasanayan mo pagdating sa pag-ibig. Para bagang you are now drawing nearer sa sincerity more than itsura. Kung dati meron kang batayan tungkol sa itsura, dapat mistiso, dapat patangos ang ilong, dapat mas matangkad sa akin, dapat mas mapera sa akin, o dapat ganito manamit, ganito magsalita, o ganito ang disposition. Ngayon, this is surprising love. Surprising love because talagang authentic love ito.
You're gonna go against sa norms, sa nakasanayan mong hinahanap sa isang tao. Talaga mamahalin mo siya because of this person's sincerity. So, congrats po sa mga single dyan dahil makakatagpo ka ng pag-ibig that will go beyond the physical aspect, which is good. Kasi yung physical, temporary lang yan. Pero yung sincerity, yung kindness, yung puso, yun ang pangmatagalan. Which is so, so good for you. And alam mo, maraming mga tataas ang kilay, maraming mga opinion about this by other people. Pero kiber ka, sayo mo, time ko na para lumigaya, bakit ako makikinig sa inyo? So para may realize mo, minsan lang dumating ang totoong pag-ibig, bakit ko siya pipigilan, o bakit ko kokontrolin, o bakit ko iiwasan, parang ganyan. So, this is really a good time for you to fall in love. For other Cancer po dyan na singles, okay? But for others, most definitely, may papasok po sa buhay ninyo na magpapaapaw ng pag-ibig, magpapaapaw ng kaligayahan in your part. Because this is really overflowing of love, overflowing of happiness, halo-halong emosyon na minsan hindi ka makapaniwalang nandito na. Kaya nangangailangan talaga ng tapang mo to be active this time. Kasi baka masayang yung bagong oportunidad, baka magaya na naman before o mangyari na naman yung nangyari dati. Kaya kailangan in your part, pangalagaan siya. Paano siya mapapangalagaan? Retrospect. Review. Review yung mga pinanggalingan mo dati. Pag alam mong itong bagong darating is sobrang mahalaga dahil sa mga dinanas mo before, alam mo kung paano siya aalagaan. Okay? Halimbawa, nagkaroon ka ng bagong trabaho sa isang restaurant. Halimbawa lang. Tapos yung mga past jobs mo, lahi ka nahatanggal doon, maliit ang sweldo, tapos malayo pa, maraming demand si boss. Pero ito sa bago mong trabaho na pumasok, kitang-kita mo kung gaano siya kaganda. Kahit hindi siya ganun kalaki, kahit na hindi naman ganun kalaki ang sweldo, pero kitang-kita mo na much better to sa nakaraan. So, always reflect. Kapag nagre-reflect ka, doon mo nakikita kung gaano kaganda yung bagong papasok. Okay? Nakita ko rin dito, bigay ito ng Diyos. Cancer, bigay ito ng Diyos para sa iyo. Kaya tanggapin mo, ingatan mo, mahalin mo, maging maparaan ka para mapangalagaan siya. And always, always separate yourself sa mga taong maaring sumira sa magandang blessing na ito. Halimbawa, may mga taong chismis, gagawa ng issue, o kaya mga taong nega tungkol sa iyo sa pagkuha nito. So make sure na takpan mo ang tenga mo para hindi maapektuhan ang pagpasok nito. Okay? Meron ka palang dalawang 7 here. 7-7, luck, swerte. So, napaka-swerte mo this month. Okay? The Ace of Cups, the Wheel of Fortune. Speaking of swerte, wow. Wheel of Fortune, a new opportunity, a new love, a new person, a new endeavor will change the course of your life this month. Wow, this is really beautiful. Kaya nakita ko talaga bagong atake mo eh. Bagong landas, bagong gagawin. May kaba ka pero alam mo kailangan dahil talaga nagbabago rin kapalaran in your favor. Look at you here. Para kang nasa taas ng mundo. Nasa taas ng bundok. At talagang ninanamnam mo yung tagumpay na nakuha mo sa mga pinagdaanan mo. So now, narinig ko rin, I don't know bakit ako nakakita ng orasan or digital clock or wall clock. Meron ka bang inaasikaso tungkol sa oras na rito mga nakaraang araw o kanina na para bagang may minamadali ka or meron kang inaasahan and you feel like time is running out or you feel like may oras pa ba ako o baka luwagpas ako sa deadline, luwagpas ako sa due date. This is calling out for you that God will give you your desire and your gift in His time. So walang late, walang delay, wala kang dapat ipag-alala tungkol sa oras dahil yung oras ay darating sa panahong gusto ibigay ni God. So, walang malilate si God pagdating sa'yo. Okay? In the area of what you want, you have the 7 of Wands. 7 of Wands parang gusto mong panindigan. Gusto mong panindigan yung mga bagay na ginagawa mo. And you also want to put boundaries against other people that for a very long time, parang lagi kang inaapakan o lagi kang pinapakailaman. Konting kibot mo, may opinion. Konting sasabihin mo, may opinion. Bibili ka lang ng ganito, may nasasabi. May naririnig ka kaagad. So, panahon na para barikadahan yan. Choose your peace. Peace of mind. Okay, Cancer? Huwag mong bigyang buhay yung mga bagay na alam mong temporary o alam mong walang magandang maitudulot sa'yo. Halimbawa, bumili ka ng gantong sapatos, tapos pag-uwi mo, yung kapitbahay mo, chinismis ka, hayaan mo siya. Diyos ko, sapatos lang, pag-aagwayan natin. Tapos ikaw,
yung kapitbahay, wala siyang ibang ginawa kundi pagchismisan ka, ibig sabihin mas angat ka sa kanya. Kasi siya, wala siyang ibang ginagawa sa buhay, kundi mga alam ng buhay na may buhay, di ba? So, mas bigger ka sa kanya. So, doon pa lang parang, mas mataas ako sa'yo, wala akong pakialam sa'yo. Parang ganyan. So, you are the better person. You're at the top of the world here. Tinan mo siya, nakatungtong siya sa bundok, sa ibabaw. Parang the world card din. The Wheel of Fortune card din pala. So, parang you are bigger than them. You are better than them. So, make sure na choose your battles wisely, okay? May mga bagay na hindi ka patol-patol. May mga bagay na dapat harangan mo lang. Bigyan mo ng deadma galore or silent mode ka dapat. Because your silence will make a difference. Mararamdaman nila yan pag bigla kang tumahimik, pag bigla kang hindi kumibo, o kaya lumayo sa kanila. Ramdam nila yon na may mali silang ginawa. Kaya ganoon dapat ang treatment mo. For others, nakita ko rito, if this job or career or pangarap, defend this. Okay? Kung ano ang iyo. Especially kung meron kang posisyon na para bagang gustong pag-agawan ng maraming tao. I'm seeing 1111 on my clock. Make a wish now. Make a wish because that is a magical number for manifestation. Balik ka sa akin pagkatapos mo mag-wish, okay? 7 of Wands is all about you preventing your paradise. Kung ano yung mahalagang estado ng buhay mo ngayon, posisyon, bahay, trabaho, pangarap, pangalagaan mo yan. And don't let other people dictate you para sa mga bagay na alam mo naman ang gagawin. Kitang-kita ko yan yung para bagang alam mo nangingialam na eh. Alam mo maraming sinasabi, alam mo maraming pangingialam eh. Pero alam ko na may hangganan ito. At yun ang kailangan mo i-impose, yung hangganan against them. Okay? The 7 of Wands. The King of Wands. Yes, King of Wands all about you persisting the dream or yung goal na gusto mo maganap. Sabi ko nga, maraming tataas ang kilay. Marami kang mga sarili mong pagkapasya at sariling kilos na against sa normal na ginagawa ng iba o nakasanayan ng iba. Kaya sila tumataas ang kilay nila kasi sila hindi nila kayang gawin yon, pero ikaw kayang-kaya mong gawin. Inggit yun eh, inggit eh. Kasi ikaw malakas ang loob mo with a lion here. Ang lakas mo eh, ang tapang mo eh. At saka yung fire within you, alam kong gagawin mo yung gusto mo eh. So don't listen to bashers. Defend what yours. Build the thing, the tower na gusto mong i-build, and it will be yours. Especially, boom, in the area of what you need, you have the 6 of Wands, success, victory, success, victory, success, victory. Para hindi ko na kailangang explain. Sabi ni God, continue working. Continue working on your job, on your endeavor, sa ginagawa mo ngayon. Paghirapan mo yan, pagtrabahuhan mo, kasi sigurado ang tagumpay. Sabi rito, the right people will be there to assist you, to guide you, to be there and i-lift yung moral mo, i-lift yung galing mo. No, hindi mo to magagawa mag-isa. Nakita ko 'yan. And with the success, tingnan mo naman ang pagbaba. With success, you're now starting a new cycle in your life. Iiwanan mo na yung past pagpasok ng bagong tagumpay na ito. Ready ka na talikuran yung mga nakapanakit sa'yo o yung mga pilit mo hinabol dahil sa tagumpay na ito, magbibigay ka sa'yo ng garantiya na, okay, isara ko na yun kasi may bago na darating. Now, kapalimot sa'yo sa nakaraan with the 5 of Cups here. Napakaganda ng rundown mo dito with your life. With the 6 of Wands, nakita ko rito, you're gonna win something or ikaw yung nasa spotlight, mabigyan ng pagkakataon, mabigyan ng chance to improve or to be better o magkaroon ng chance sa isang posisyon na dati para nakasara, pero ngayon bukas palad na para sa'yo. Ang kailangan lang talaga asikasuhin mo siya at lakarin. Nakita ko rito na the path to victory mo ay yung pag-abante mo at hindi pag-urong. Kitang-kita ko yung energy of urong-sulong or parang kasi marami kang pinagdaanan na painful eh. Marami siguro ng loko sa'yo, ng isa, marami mga dishonesty or kaya manipulation from other people. Kaya parang nahihirapan ka minsan umabante kasi lagi mo naiisip, ay baka may manloko na naman. Ay baka sirain na naman ako. Ay baka may mangyari na naman. So parang ikaw, laging nakaka-apekto yung negativity. Pero with your power this time to win, kayang-kaya mo to eh. Kaya nga po, kailangan talaga dito pasensya. Because your spirit guides are telling you there will be more challenges coming up. Especially sa pagtupad sa pangarap. Normal yan. Huwag mo katakutan yan at huwag ka magulat. Kasi any endeavor in the path of greatness, talagang may challenge, may friction. Pero kung
ito-tolerate mo yung pakikipagkompromiso sa ibang tao para okay, yan ang sinasabi mo, ito ang sinasabi ko. Let's meet in the middle. Ito yung gusto niyang plano, ito yung gusto kong plano. I-merge natin, pag-usapan natin. So, kailangan marunong ka makisama also with other people so that pare-pareho kayong makareach doon sa outcome. Hindi pwedeng ikaw lang, hindi pwedeng siya lang. Kailangan pare-pareho kayo, a team moving forward. Okay? The Six of Wands, the Knight of Pentacles. Yes. In order for you to win, kailangan daw meticulosong pagkaplano. Wala daw rushing of ideas. Walang biglaang desisyon. Walang biglaang kilos. Nakita ko rito na kailangan ng ang tagumpay mo, ang secret ingredient para sa kanya ay yung meticuloso mong pag-iisip o meticulosong hakbang. Wala kang mapapala sa pagmamadali. Kaya talaga nakita ko rito yung clock eh. Parang you're always looking at the clock, looking at the calendar, iniisip mo baka malate ka, baka mahuli ka, baka makalagpas ka. Walang late sa time ni God. Okay? Kung may isang bagay na nakaligtaan mo o lumagpas ka o parang nahuli ka, ibig sabihin hindi para sa iyo yun. Okay? God just wants you to be vigilant, to be active, to be a doer, to be action-oriented. Pero hindi ibig sabihin na yung umalpas at hindi mo nakuha, ibig sabihin hindi para sa iyo yun. Pero God's timing is working this time. So ngayon, huwag magmadali, pag-isipan muna para sure ball ang tagumpay. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card. The Fool card affects this core energy mo. Kaya sobrang ligaya mo kasi may dumating na bagong simula o bagong oportunidad o bagong komunikasyon o bagong pag-ibig, bagong tao na biglang parang, huy, nagdala ng bagong hangin sa buhay mo, bagong sigla, bagong energy. No? This is something na parang ang sarap damhin kasi bago. Kasi parang nabuhay ka bigla. Parang bumalik yung sigla mo out of ordinary. Kasi parang dati pa ulit-ulit lang. Pagkagising mo, alam mo na yung mangyayari, alam mo na yung gagawin mo, denumero ang schedule, matutulog ka, pagbangon mo, ganun ulit. No? Parang it breaks the norm. Binabasag niya yung nakasanayan mo at binabasag niya yung ordinaryo mong buhay. Kung ano man tong bagong papasok. And nakita ko talaga, this will be a life-changing moment. Itong bagong simula na ito. Nakita ko yung pagiging ready mo to step forward. Sabi mo, gusto ko na mag-grow, gusto ko nang sumulong, gusto ko na umabante, sawang-sawa na ako sa ganito lang. Parang ganyan. And with a full card here, nakita ko yung mga paalala sa'yo ng iyong mga kaibigan, loved ones, or lover. Na para bagang, uy, ingat ka dito, or ingat ka dyan, at tignan mo muna to. Kaya nga sabi ko sa inyo, meticulosong pag-iisip eh, at dahan-dahan eh. Hindi mo kailangan magmadali. Porque sinabi ko na this is really beautiful, ikaw ay dire-diretso na. Maaring magbago pa lahat ng ito kung ikaw ay magbabara-bara o kikilos na lang basta-basta. Okay? This can still change depending on your action. Kaya huwag magpakampante porque sinabi ko na ang ganda-ganda nito. Maganda siya kung i-implement mo to at papakinggan mo yung payo sa'yo. Pero kung ikaw ay mag-jump agad o mag-take risk agad nang hindi pinag-isipan, maaring magbago yung magandang darating. Kaya nga the wheel is turning in your favor because you are the main ingredient. You are the main proponent sa iikutan nito. Kaya makinig kang mabuti. Maganda yung darating. Maganda yung papasok. Pero ikaw ang pinaka main factor, kumbaga, para ito yung maganap totally. So, kung meron kang susuungin na bago, have a calculated risk, calculated action. Makinig sa mga payo, makinig sa mga paalala para kung tutuloy ka man at i-risk mo ito, alam mo na yung parameters, alam mo na yung maaari mong puntahan, alam mo na yung maaari mong kahinatnan, at kung ano yung mga pwede mong detours at pantapal at paghahanda. Okay? Lamang ng matalino ang naghahanda. Kasi siya, patagalan niyang naisip at alam niya itatapal niya once mangyari. Pero yung matalino, minsan, caught off guard yan sa sitwasyon. Makukulangan siya ng emotional intelligence o kaya ng diskarte. Kasi ang meron lang siya, talino lang. Pero kapag yung mga plan A, plan B, plan C, minsan tatagal pa yan na ilang buwan. Pero kung lahi kang handa, yung ilang buwan mo, pwedeng araw lamang ang bubunuin, di ba? The full card, 9 of Wands. Wow. 9 of Wands is really all about you persisting kahit pagod. Kahit hirap na, ilang beses na nag-fail, pero biglang sabi mo sa sarili mo, isang part pa, isang chance pa, please God, gagawin ko po, isang beses pa. Biglang boom, nung nag-try ka ng huli, umilaw na yung wand. Tingnan mo siya, ilang wand yung hinawakan niya, lahat yon na uwi sa wala. Pero ikaw, no, sayo mo, hindi ako susuko, na-try ko pa. Yun, umilaw yung wand sa kamay niya. Ibig sabihin, if you could just not quit
Kung hindi ka lang hihinto sa isang pangarap, sa isang gustong gawin, maaring ito na yung bagong simulang hinihintay mo. Kaya, kung meron ka talagang isang bagay na ayaw mong sukuan, itry mo pa. Because nakita ko, universe and God is testing you. Tinatry ka lang kung hanggang saan ang kaya mong gawin sa pagtupad nito. And kung papakita mo kay universe na seryoso ka dyan, mahal mo yan, yan talaga ang nais mo, ibibigay niya yung simula at yung pinto ang pwede mong katukin. Okay? In the area of your near future, you have the world card. The world card, you are now in a different state of your life. Bagong buhay, bagong environment, bagong estado. Parang hindi mo na kilala yung dati mong buhay. Hindi mo na siya maalala. O parang ibang-iba. Ang laki-laki ng gap sa past mo saka sa ngayon. Especially in the near future. Parang you are now living proof ng kayang-kaya mong umahon. Kayang-kaya mong baguhin ang buhay mo na malayong malayo sa dati. Ikaw ang nabubuhay na pruweba niyan. With the world card here, I'm seeing completion. Parang meron kang matatapos na ginagawang bahay, o meron kang makapatapos na anak sa college, o matatapos na yung utang. May completion eh. May pagkatapos na isang bagay na sobrang saya mo. Sabi mo, God, buti na lang natapos ko. Sa wakas natapos din. Sobrang galak mo. Sobrang happiness mo. Kasi papasok ka na sa bagong era mo. Kung ano man yung pinaghirapan mo, may katapusan. At nagkakaroon ka na ng bagong simula na may hope, may pag-asa. Kasi kinaya mo. Okay? The world cards being clarified by the Four of Swords. Yes. Four of Swords all about kaparatagan. Kaparatagan ng puso na dumating ng isang bagay, naganap na, nangyari na, nakuha mo na, may pruweba ka na, ay ito po, natapos ko, nagawa ko. No? So panatag ka kasi it settles everything. Yung binabayarang lupa, yung binabayarang bahay, yung hinuhulugan, yung utang, settled na, kaya pahinga ka na. O kaya yung anak mo na hirap na hirap ka before para paaralin kasi single mother ka o single parent ka, biglang boom, in the near future, tapos na siya. Meron na siyang buhay na kanya at professional na yung life niya. So ikaw, sabi mo, okay. Okay na yung anak ko. She or he can go on in life na settled siya at walang pangamba sa akin. So, this new start at yung bagay na matatapos, magudulot sa iyo ng labis-labis na kaparatagan at pagtupad ng pangarap. This is also a prayer answered ha. So talagang meron kang dasal na matutupad na bubuo sa pagkatao mo, bubuo sa buhay mo. Okay? In your challenge for the month, you have self-sabotage o procrastination, negative self-talk, and fear of failure undermine your success, overcoming, and resilience. Yes, ikaw naman, pangit lagi sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya, na baka magkamali ka, baka mag-fail ka. Sometimes kinakatamaran mo rin yung dapat ginagawa mo na agad. Tapos iniisip mo lagi, baka mauwi lang sa wala, kaya wag na lang. So, ikaw daw ang humaharang sa sarili mo. Make sure na lahi kang palaban. Ikaw ang main supporter ng sarili mo. Ikaw ang number 1 fan ni Cancer. Ikaw din ang main cheerleader mo. Kasi kung wala kang aasahan sa ibang tao, dapat ikaw mismo may tiwala ka sa self mo, okay? Another message, inner balance. What you resist persists. What you accept transforms. Wholeness and duality. Yes, tanggapin mo. Tanggapin mo yung mga bagay na nangyayari. Kasi the more na tinatanggap mo, magiging madali para sa'yo ang umalpas dyan o kumawala dyan. Especially here with the 5 of Cups. Nakatingin ka pa rin sa mga bagay na nasayang na. Kung tatanggapin mo lang kung ano yung nangyari, kung i-accept mo lang kung ano yung mga nawala, nakapanakit, bumitaw o nawala o umalpas sa kamay mo, mas madali sa iyo ang mag-move on. Kasi kung hindi mo pa kayang tanggapin at paulit-ulit mo na-replay sa isip mo na sayang yun, sayang yan, sana ganito, sana ganyan, ay hindi ka lalong makakapag-move on. Kaya siya nasa past, ibig sabihin, dapat siyang talikuran na. So ngayon, have the courage. Ito ang problema mo ngayong buwan na to. The courage to take on a new adventure. Especially here, maraming papasok na bago with the Ace of Cups and the Full card. Bagong-bago yan na maaaring magpaikot ng kapalaran mo at magtapos ng isang mahirap na estado ng buhay mo, papasok sa bagong landas. Pero paano mangyayari ito kung ang challenge na ito ay nakatingin ka pa rin sa before? Okay, maaring ito'y past lover, past relasyon, past trabaho, past pangarap, o past ugnayan na alam mong nakalipas na at kailangan ng tuldukan. Look in the future, not in the past. Nandoon pa yung mga maaring mo pang makuha. Huwag mo nang panghinayangan yung wala. Okay? The 5 of Cups, naaring hindi mo pa rin napapatawad ang sarili mo. So ngayon, forgive yourself for what happened, sa mga bagay na hindi mo nagawa, sa mga bagay na kapos ka.
sa mga bagay na sana ginawa ko to, sana ginawa ko yan. Forgive yourself para makapag-move on ka na. Five of Cups, the Hangman. Hangman is all about clarity in the mind. Kapag luminaw ng isip mo tungkol sa isang bagay, madaling mong bibitawan yan. Kaya ngayon talangin kita, ano yung pumipigil sa'yo para mag-move on? Ano yung mga bagay in the past na hanggang ngayon kinakapitan mo pa rin? Yung past mong lover ba? O past mong mistake na parang pag inaiisip mo na napapapikit ka na parang ano ba yun, sayang yun, dapat kung ito ginawa ko. If you're still thinking na sana kaya ko pampalitan, past yun. At wag mo nang balikan. Merong bagong darating. So ngayon, open your eyes, open your mind, open your heart for new things, okay? Lalo ka madedelay kapag sa past ka kumapit. O kapag naghihintay ka pa rin sa wala, okay? Meron kang hinihintay na before na at alam mo sa puso mo na wala ka na aasahan. So ngayon, move on na tayo para walang delay, okay? In your fortune, you have rainbow blessings. Kung nakakita po kayo ng rainbows recently, ito yung konfirmasyon na this message is for you. Blessings are showering your life. Yes, may darating na blessing. Ito talaga yun. Bagong blessing, bagong pagkakataon. Kaya, take it, grab it. Okay? Another message, embracing enthusiasm. Shout to the heavens with happiness. Yes, maging masaya ka lang. Maging positive ka lang and positivity will go back to you. Okay? In your fortune, you have the King of Wands. Si King of Wands, sinasabi niya na ilaban mo yung plano mo. I don't know why. Nakita ko yung parang kasi itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang kulang ka sa kumpiyansa o tiwala sa plano mo o tiwala sa gagawin mo. Lagi mo iniisip na baka hindi ganun kaganda, baka ako lang nag-iisip nito, baka matalo naman ako dito, sayang lang effort, baka pagtawanan pa ako. O kaya maliitin ako lalo kung hindi to gagana. Pero paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? With the King of Wands, here nakita ko that your vision is something big and something beautiful na magaganap para sa'yo. May success ako nakikita since sa area siya ng fortune. Ibig sabihin, kung ano yung plano, kung talagang i-execute mo lang yan at tatapangan mo ang sarili mo, posible siyang maganap in your favor. Okay? Narinig ko din dito na matuto ka daw makinig sa opinion ng iba. Okay? Huwag ka daw masyadong irritable o sensitive kapag meron nagbigay ng puna. Halimbawa, pinuna ka na, uy, siguro mas maganda kung ganito. Tapos ikaw naman bigla kang magagalit o maiinis. Sabi, hindi, okay to. Ba't ba nangingialam ka? Parang ganyan. So, always be open. Because yung katigasan ng ulo mo, maaaring humarang sa maaaring magandang outcome. Kasi maganda na yung plano maganda na yung gagawin mo Pero, sometimes, nakukulong tayo sa limitado nating mundo pagdating sa mga plano natin. So, kapag open ka sa ideas sa mga tao sa paligid mo, maaaring makatulong yan para pagandahin pa yung plano. Nakita ko rin dito, in your fortune area, that lalakas ang loob mo this time. Meron kang undescribable passion for something. Parang itong buwan na to sisimulan mo na. Halimbawa, sisimulan mo ng asikasuhin yung garden, gusto mo magtayo ng maraming gulay. Kaya, ngayong buwan na ito, balak mo na mag-audition sa isang singing contest. O kaya balak mo na itayo yung isang negosyo na nakaraang taon, pinaplano mo lang pero ngayon ready ka na. Parang ganyan. So, kung meron kang malaking gagawin this time, ito na yung moment na yan. But also, isa-isip mo kailangan mo rin ng tulong ng iba at opinion ng iba para lumawak pa, magkaroon pa ng malaking breathing room, kumbaga yung idea mo para makatulong sa'yo at mahanap mo yung tamang timpla. Pero nevertheless, kitang-kita ko yung tapang mo at good luck sa'yo kasi talaga yung tapang mo main ingredient ito para matupad yung isang pangarap. Okay? King of Wands. The Six of Wands. Wow, Six of Wands, victory. Dalawang beses lumabas sa Six of Wands. 6-6. Una-una, 6-6 is a number of reflection. Pagtanaw sa nakaraan. Para malaman mo kung nasaan ka ngayon. Para malaman mo kung ano yung mga red flags and green flags mula sa mga pinagdaanan mo. Kung ano yung lessons na nakuha mo, i-apply mo yan this time para hindi na ulit mangyari yung mga mali at para lumakas pa ang loob mo na lumaban pa. Sabi mo, ay, natalo na ako ng 10 beses, kayang-kaya ko pa to. Alam ko na yung gagawin this time. Parang ganun. So, with a 6 and the 6 of Wands coming back here, telling you, yes, success is on the horizon. Especially in this plan, in this endeavor na sisimulan mo. Kaya importante talaga na eyes on the prize, eyes on the target, hindi ka malilingat, hindi ka madidistract, hindi ka urong-sulong. Yung tapang mo ay ingredient mo yan for your success. Congrats po. In the area of your divine messages, unang-una, you have your hard work is paying off. Yes, meron kang ginagawa ngayon na magiging maganda ang bunga, kaya abangan mo yan.
Another message, you have a time to take action. Yes, panahon na para umaksyon sa isang bagay. Kung action mo ay pag-iisip, pagplano, action din yan. Kung halimbawa, iniisip mo sa nakukuha ng mga supplier, action din yan. Kahit na wala ka pang big movement, pero sinisimulan mo na yung hakbang for the katuparan ng pangarap. Hakbang pa rin yan. So, take action now. Kung ano man yung action na gusto mong gawin, maliit man o malaki, makakatulong yan sa'yo sa katuparan nung iniisip mo. With the divine messages, you have the judgment card. Judgment card's all about you pagising, pagising, pagising. Awakening from something na sabi ko nga reflection eh. Dapat mag-reflect ka kung ano nangyari kahapon, nangyari nung isang araw, nangyari sa relasyon mo dati at ngayon, i-compare mo yan. Para makita mo kung ano yung mga dapat pang baguhin. Kung ano yung mga dapat i-fine tuning, mga dapat buksan, especially po in your communication with other people, no? Dapat maging open lang po yung inyong sincere communication with other people para madaling ma-resolve yung mga issues at ma-prevent pa yung mga friction. Okay? Nakita ko rito kung handa kang gumising at handa kang baguhin yung mga bagay na nakahantad na sa mukha mo ng mga dapat baguhin. Magiging okay ang lahat. Especially here, para ginigising ka, huy, mali yan, huy, dapat gato, dapat ganyan. Ikaw naman, okay. So nagigising ka. Dumarating sa iyo yung kalinawan sa mga dapat mong gawin. Especially here, with the Hanged Man in the Five of Cups. Ginigising ka na ng tadhana mo, nalayuan na yung past. At open your eyes for new. Here, tinan mo, yung mga kabaong sa pinanggalingan nila sa image na to, ito ay simbolismo lamang ha. Yung mga kabaong yan ay sumisimbolo sa lumang buhay niya. Lumang pananaw, lumang ginagawa, lumang plano, lumang strategy. At ngayon, bumangon ka na, kumawala ka na sa box na yon. Sabi mo, I need new things, I need new life, I need new air, I need new strategy or a new beginning. Kaya ngayon sabi dito, kumawala ka na sa lumang sistema at sundin mo yung tawag ng damdamin mo. Alam mo Cancer, na may bago eh. Alam mo na kailangan tanggalin, kailangan i-update, kailangan i-upgrade. So, pakinggan mo yun. Your intuition is very, very strong this time. Siguro madalas ka makakita ng mga number sign, mga angel numbers, mga 1111, 101. Kanina pinag-pray kita, di ba, with the 1111. Meron kang manifestation number kanina. So, napakalakas ng angels mo, angel spirits mo, or angel guides mo this time. So, pakinggan mo lagi yan. Sa view parang napakalino ng mga panaginip. So, lagi mo i-decipher kung anong meaning ng mga panaginip mo. The Judgment card, you have the Six of Cups. Yes, Six of Cups here is all about the past. Talikuran na ang past, bumangon ka ngayon. Kung ang tumatali sa'yo ay mga nakaraan, past traumas, painful experiences, kailangan hanapan mo doon ang paraan this time na kumawala doon. Kasi hindi na nakakatulong sa'yo. Halimbawa, balak mo mag-apply sa trabahong ito, hindi mo magawa-gawa kasi takot na takot ka, baka sigawan ka na naman o ipahiya ka sa interview kasi naranasan mo in the past interview. Kaya ngayon parang ayaw mo na sumubok. So, make sure na you don't quit sa isang pangarap. Tingnan mo siya. Kahit hirap, pagod, sugatan o halos hindi na kaya, pero lumalaban pa rin. So, wag mo hayaang yung past mo ay humarang sa'yo. Okay? Napakahalagang payo for you. Ang outcome mo yan, bigyan mo na ito ng fortune cards. You have whale, great worry over nothing. Yes, nag-worry ka tungkol sa mga bagay na wala naman. Another message, you have dogs, getting together with friends. Panahon na raw para makipag-bonding time ka with family and friends para makahinga ka at makapag-relax. Pig, beware of greed. Mag-ingat ka daw sa pagkagagahaman. Maaring ikaw o ibang tao kapag medyo sobra na, tigilan na. Okay? Another message you have, sea, horse, family matters. May mga issue daw sa pamilya. Panahon na para magkaroon ka ng more time with the family, especially ngayong buwan na ito after the chaos and gulo na dinala sa ating lahat ng September. So panahon na para to build those relationships. Okay? You have man, lalaki daw sa buhay mo, maaring lover mo to, kapatid o katrabahong lalaki, may concern daw sa kanya, talk to that person. Another message, you have cobweb, protected from negative forces beyond your control. Wow, protektado ka daw this time mula sa mga negatibong bagay o negatibong energy. So pasalamatan natin si universe, si God, your spirit guides, your angel guides kasi protektahan ka nila today. Okay? Ang outcome mo for October 2025 patulay sa Nobyembre, you have, wow, Justice card. Pumabalik na hustisya sa buhay mo. Kung ano daw yung mga bagay na pinag-iit sa'yo dati, ngayon darating na. Kung ano yung mga bagay na nilaan mo before, ngayon hahakutin mo na yan. So, ngayon, harvest time ito. Reaping good karma. And also giving you what you deserve. Kaya ngayon pa lang itanim mo na yung mga gandang bagay para yung aanihin mo maganda rin.
Kayo po yung sinasabihan ng spirit guides mo na maging balanse ha. Kasi tutulay ito, October, November, napaka-busy mo. Ang dayam-dayam mong gagawin, sisimulan, tatapusin, iikutan, at pag-aakabalahan. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, you need to rest, matulog kung kinakailangan, your money will improve, okay? Nakita ko yung hostisya pagdating sa pera mo. It will improve. Kaya, look out for unexpected expenses, ha? Kung meron ka mga gastos-gastos na hindi mo inasahan, kaya importante mag-ipon. Yun ang katotohanan ng buhay mo this time. Mag-ipon, 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 magtabi para kung may bigla ang gastos, meron kang ilalabas. But your money will definitely improve. Napakaganda for you. Kung ano man yung pain na naranasan mo in the past sa mga panloloko, dishonesty, manipulation, o pananakit, babalik sa kanila, sa ibang tao, yung karma nila. At ikaw, ibibigay ni God sa iyo yung good karma mo because you did great in this life and yung hard work mo talaga mag-pay off. So talagang pagdating at pagbalik ng magagandang bagay in your life. Okay? Justice card. Judgment card. Yes, pagkagising. Nakita ko rin talaga dito na aangat na. Pag-angat ng buhay mula sa mga bagay na na-realize mo. This is really awakening sa buhay mo ha. Kung ano yung katotohanan na malalaman mo this time, actionan mo at yun ang magdudulot sa iyo ng kalayaan. Halimbawa, na-realize mo yung isa mong friend, chinichismis ka. Example lang to ha, example lang. Pag na-realize mo yung katotohanan na siya pala yung nag-chismis sa akin, actionan mo, iwasan mo, bitawan mo na siya sa life mo, and then boom, biglang aangat na yung buhay mo. Ibig sabihin, gaganda na. Kasi puputulin mo na yung ugnayan mo sa mga bagay na nega at mali. So, do the right thing, iangkla mo yan sa katotohanan, actionan agad para maitama pa at para mai-correct na. At doon makita mo yung fulfillment ng life mo. Makikita mo gagaan, magiging maayos, dire-diretso, walang delay. Okay? So Cancer, ito po ang inyong October 2025. Hopefully po naka-resonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Sarah PH. God bless everybody.